This video is going to be another stock market analysis video, and ito yung tatlong stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So as usual, before I talk about the individual stocks, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So andito na tayo sa chart ng PSEI, and kung bago ka pa lang sa channel na to, yung ibig sabihin ng mga drawings at mga labels na nakikita nyo dito sa chart, mga drawings or mga patterns yan na na-plot ko nung huling beses na pinag-usapan ko yung chart. So every time that you see me talking about a chart, pag nakita nyo yung vertical line, ayan yung date kung kailan ko huling napag-usapan yung specific na stock or specific na chart. So for the case of PSEI, nung June 5 ko last time na na-cover yung chart na to. So for the PSEI, may mga several scenarios akong inaabangan sa kanya. So the bearish scenario is susundan niya tong mga arrows pababa. So kung magkakaroon ng bearishness sa market, pwede siyang mag-revisit dito sa S1, and pag nabutas yung trend line niya, ang sunod niya na magiging support is yung S2. So fortunately, hindi yun yung nangyari. And ang nangyaring scenario is yung bullish na scenario. So nakikita nyo dito na kung saan magiging maganda para sa PSEI kapag nakalabas siya dito sa trend line resistance niya, no? So it's either ang ina-anticipate ko nun is around second week of June or the last week of June. And dahil nga sa recent updates pagdating dun sa mga peace deals, pagdating sa US at Iran, nakita naman natin na talagang binomba talaga yung PSEI, no? Talagang sobra yung pagkapasok ng buying pressure tapos nung buying volume kahapon ng June 15. So hindi lang siya nag-breakout dito sa trend line, talagang lumabas talaga siya. And hindi pa siya nagko-close below ng 6.1, no? So that means I need to delete yung mga ibang drawings at ibang patterns dito. So definitely hindi na siya nasa loob ng downward channel pattern. So this strike resistance at 6,000, ang gagawin ko na dito is strike support na siya syempre. So strike support at 6,000. So ngayon, yung ina-anticipate ko kasi na magiging resistance para sa PSEI is itong R2 levels. So ang dami na kasing interaction ng price dito, previous support nung last week ng January, naging support ulit nung first week March, and then naging na siyang resistance nung March 11. So ngayon, nag-close yung PSEI above sa R2, and then kanina nga halos umabot pa siya ng 6.4 na level, no? Unfortunately, nagkaroon ng bentahan. So mukhang profit taking lang ang nangyari, and despite na nagkaroon ng ganitong type ng selling, ang importante na hold niya yung 6.2 na price level. So ang pangit lang kasi dito is pag nahulog yung PSEI below 6.2, ibig sabihin na breach na naman niya yung key level na to. So may potential siyang bumalik dito sa 6.1 or possibly even 6K, no, kung talagang sobrang lakas ng selling tapos pag nasabayan pa ng negative na catalyst. Pero sa ngayon, dahil nag-hold itong price levels na to, ito nang i-consider ko na main support niya sa ngayon. So instead of R2, magiging na tong S1. So itong level na to from 6.2 papuntang 6.250, ito na yung S1 support ng PSEI. And then this level here, na kung saan meron tayong isang swing high, tapos sa level na to, nung low nung June 15, ito na para sa akin yung S2 ng PSEI. Which means, yung mga previous levels na to, gagawin ko ng S3 tapos S4. So I think sobrang grabing negative catalyst yung kailangan para bumaba pa ulit yung prices dito. Let's say, makancel yung peace deals tapos tumaas ulit yung oil prices, no? Mag above 90 or above 95. May potential pa yung PSEI na mag-revisit sa levels na to. Pero as long as wala namang negative na catalyst pagdating sa mga peace deals, tapos eto nga, yung prices ng oil, let's say, mag-stabilize na talaga siya below $90, then I can see the PSEI hovering above 6,000 and below 6.4, no? So I think medyo cautious pa yung mga stock market participants, lalo na yung mga institutions at mga funds. Kasi usap-usapan na this June 18, magkakaroon ng announcement yung BSP regarding sa interest rates, no? So, ibig sabihin, pag naging maganda yung announcement ng BSP regarding sa interest rates, tapos talagang tuloy na yung deal, I think magiging maganda yon, tapos bullish yon para sa market, no? So pagdating naman sa upside ng pwedeng mangyari sa PSEI, since ito na lang yung natitira niyang resistance sa R3, syempre ito na yung gagawin kong R1. And yung level dito sa 6672, which is yung highest na swing high ng PSEI nung short term.
So, ito na yung magiging R2. So, tandaan nyo, nung hindi pa nagkakaroon ng Middle East conflict, ito yung level kung saan yung PSE ay napupunta, no? So, hindi rin naman nakakagulat if bumaba pa yung oil prices tapos magkaroon ng good catalyst fundamentally sa economy natin na mapabalik tayo dito sa levels na to, yung above 6.5 na price area. So, I think it will take lower oil prices and good fundamentals sa country. And I'm confident na babalik yung prices ng PSEI dito. Pero kung wala yung mga catalyst na yon, baka maglaro lang tayo between 6.1 papuntang 6.5 na area. So for the first stock, that's TEL. So before I discuss yung technicals ng TEL or PLDT, again, kung bago ka pa lang sa channel na to, meron akong video playlist or video series na tinawag kong Before You Buy. So sa playlist na to, pinag-uusapan ko yung general overview ng mga individual stocks sa Philippine stock market. So nakikita nyo naman dyan sa mga thumbnails kung ano yung mga stocks na na-cover ko so far. So if you're interested to know about the business of PLDT, general overview, okay din na after this technical analysis video, the stock market analysis video, mapanood nyo yung Before You Buy video sa PLDT or yung mga ibang stocks na to. So balik na tayo sa discussion and sa charts. So, andito na tayo sa chart ng PLDT and the last time na na-cover ko yung chart nung May 19, so halos isang buwan. During this period, ito nga yung mga scenarios na ina-anticipate ko. It's either magstay yung TEL sa consolidation or mag-breakout siya sa R1 or mabutas yung S1. And pag nabutas yung S1, nilagay ko dito yung mga levels na ina-anticipate ko na maging support. So, may S2 tayo dito sa 1138 to 1140 na level. Tapos yung S3 dito sa around 1060 plus to 1070. So nahulog yung TEL dito sa S1 and then nag-hover lang siya dito sa S2 na support ng mga ilang araw. So from June 3 to June 9. So isang week lang na nagsistay siya dito. And then grabe yung naging bentahan no nung June 10 and as you can see, yung S3 talagang saktong-saktong nag-support sa kanya. Na-achieve na ng TEL yung double bottom na price action, no? So, syempre, that means itong S3 na to, gagawin ko ng S1 kasi ayun yung current support niya. And for this level, yung dati niyang S2, I'll treat this again as a resistance dahil nagtry siyang lumagpas nung June 15 kahapon pero napipigilan talaga nung price level na to. Nakita nyo naman nagkaroon ng bentahan. So, definitely, ito na yung R1. So, that means yung kanyang previous level dito sa S1, para sa akin, ito na yung magiging R2. So, tatanggalin ko na yung consolidation dito. And yung R1 level, syempre, ito na yung magiging R3 and R4 dito sa taas. So, ngayon, for TEL, I think, ang magiging yung price action, gaya nga ng nasabi ko sa PSEI, in the event na yung PSEI mag-above 6.5 or mag-go higher pa dahil sa mga magagandang catalysts, then it's possible for TEL to reach yung R2 na level, no? Para i-test niya tong resistance na to. Pero kung magkakaroon lang ng consolidation sa PSEI, meron pa ring uncertainty despite the peace deals that are happening, then it's possible na maglaro lang yung dito sa levels na yan between yung R1 niya and S1 up until the range ng ginawa niyang high dito sa 1,155. So in the event naman na magkaroon pa ng further selling sa TEL, let's say mag-breakdown pa siya dito sa S1 na support, tingnan natin towards the left kung ano pa yung next na support ng TEL. So, hindi masyadong obvious, pero dati kasi meron siyang consolidation dito na ginagawa. So, it's possible na 975 yung next na support niya. Although, meron tayong 1,000 na level dito na pwedeng mag-act as the psych support. So, balik ulit tayo sa present day na chart. So, that means dito sa 1,000 na price area, meron tayong psych support. And then, 975.70 yung possible S2. So, medyo malalim pala, no? Pag nagkaroon ng malakas talaga na selling sa TEL. So, if S1 makes a breakdown, yung sunod niya na structure support tapos malakas na support is yung 975.70 papuntang 1,000 na price level. So, pag nilabas ko yung MA20, makikita naman natin na talagang nasa short-term downtrend yung TEL. Simula nung nagkaroon ng Middle East conflict, hindi pa niya nalalagpasan yung MA20. So, it looks like talagang tinitrail niya yung MA20, no? Pag nilabas ko naman yung MA50,
ganun din, simula nung Middle East conflict talagang pababa na siya. So, medium term downtrend talaga siya. And pag nilabas ko yung MA100, sayang kasi pwede na sana siyang mag-transition towards a long-term uptrend. Kaso nang dahil sa Middle East conflict, nahulog pa talaga siya below the MA100. So, it's possible na long-term consolidation or long-term downtrend pag nabutas niya yung S1. So, for the next stock, that's BDO. So for BDO, the last time na napag-usapan ko yung stock na to nung first week March, so March 6. And several scenarios din yung napag-usapan ko nung last time. Sa bullish na scenario, kailangan makataas ng BDO above ng 130 na price area para itest niya itong trend line. And syempre, kailangan niya makalagpas para makapag-reverse. Unfortunately, ang nasunod niya na scenario, itong isang arrow, no, na kung saan i-revisit niya yung S1. And then, ang nangyari pa nga, nabutas niya yun. And several times siyang nagkakaroon ng reaction dito sa S1. So, lumalagpas, bumababa, lumalagpas, and bumababa. So, it looks like nag-create siya dito ng isang malaking consolidation sa level na to. And eto nga, dahil na-plot naman before yung R1 as the resistance, nakapag-breakout yung BDO dito sa consolidation niya, pero hirap siyang lagpasan yung 132 na price area dahil sa resistance na yan. And ito nga, pag in-extend ko tong trend line, sayang kasi nag-breakout na sana siya dun sa trend line pero bumalik ulit sa ilalim. So, ibig sabihin ito, i-adjust ko lang tong trend line sa level na yan. So, ibig sabihin, ito yung immediate resistance ng BDO ngayon, yung trend line na to, plus yung R1 sa levels na yan. So, that means yung support for BDO is the previous resistance, yung upper part ng range niya dito sa 125. So, para sa akin, ito yung S1. And then, pag nabutas yan, yung next na major support, itong level na to, yung S2. Yung na-establish niya na 52-week low sa 110. Pero, posible din na hanggang dito lang yung prices na abutin kung hindi sobrang lakas ng selling pressure, no, sa 113. So, I think magiging range to para sa akin, yung support. So, ito yung S1 and then ito yung S2 na support dito sa baba. So, pwede rin na ang maging itsura ng range ng BDO is this downward channel. So, nakikita naman natin na sinusunod niya tong trend line na to along with this trend line. So, magandang milestone talaga para sa BDO na makalagpas siya dito sa trendline resistance kasi pag nagkaroon pa ng further selling pressure, pwedeng mag-revisit siya dito sa S1 or worse, pag nabutas to, andito pa rin siya sa loob ng downward channel pattern. So, essentially in the medium term to long term, downward pa rin yung movement niya. So, dapat maiwasan niya tong pagbalik sa loob ng lower part ng range niya. So, as much as possible, maganda na makalagpas na siya dito sa 135 na price area. So, pag nilabas ko yung MA20, ito, kita naman natin, nasa short-term downtrend yung BDO. Tapos, for the month of April and May, talagang naglalaro lang siya dito sa levels na to kasi nga, may short-term consolidation. And ito nga, pwede na sana mag-transition towards a short-term uptrend. Kaso mukhang nahihirapan talaga siyang makalagpas sa R1. Pag nilabas ko naman yung MA50, ganun din, nasa medium-term downtrend sana. Tapos, buti na lang na hold tong price levels na to para magkaroon ng chance na mag-transition yung stock towards an uptrend. So, pag nilabas ko naman yung MA100, ayun, kitang-kita na nasa long-term downtrend pa rin yung stock. Tapos, nagkataon lang talaga na sobrang lakas ng June 15. So, makikita nyo rin na kino-confirm nung MA100 yung bearish bias na sinasabi ko kanina. Pag nahulog pa siya dito ulit sa ilalim ng S1, ibig sabihin nasa ilalim na naman siya ng MA100 and that might cause a stock to stay in a long-term consolidation or long-term downtrend. So, tingnan natin kung ano yung gagawin ni BDO this week, kung kaya niya ba niyang lagpasan yung R1 or babalik pa siya sa ilalim ng S1. So, for the next stock, that's CNPF. So, for CNPF, the last time na napag-usapan ko tong stock na to, last week ng April. So, eto siya, sabi ko nga yung support is S1. So, nung May 5, nag-dip yung stock, tapos medyo aggressive yung buyers, no? Hindi niya binutas hanggang dito lang sa level na to, malapit lang. And then, nagkaroon ng recovery yung stock, slight recovery. Pero as expected, hindi niya kayang malagpasan yung R2 na resistance dito sa levels na to sa 32 price area. Tapos nahulog yung stock and nag-hover siya dito between S1 and S2 na support. So I think ito pa rin yung support levels na pwede nating asahan for CNPF.
and the R1 and R2 resistance, ganun pa rin. So siguro yung babaguhin ko lang yung S2, ibababa ko na dito since naka-establish naman siya ng bagong 52-week low. So eto siya. Pero yung S1, wala akong babaguhin. Ilalagay ko pa rin siya sa levels na to kasi mukhang ganun pa rin naman yung magiging support dahil previous resistance siya tapos nagkaroon na ng role reversal. Then of course, resistances, wala pa rin magbabago kasi ayan pa rin naman yung resistance dyan. Ito yung previous support. And then, ito nga, nag-confirm na siya na resistance ulit. So, ibig sabihin, pag hindi na nagkaroon ng mas malakas na selling pressure, yung CNPF pwede niyang itest yung R1 tapos R2 na resistance this week, no? And pag nagkaroon ng malakas na selling pressure, then it's possible na mag-revisit pa siya dito sa S1. So, that also means na pag hindi niyo nalagpasan yung R1 and R2, pwedeng magkaroon ng consolidation dito yung CNPF, no? Either between S1 and R2 or S1 and R2. So, dahil dyan, lalagyan ko lang to ng 2 box. So, ayan siya. So, pag nilabas ko yung MA20, makikita naman natin na talagang nasa downtrend talaga yung stock, no? So, short-term downtrend siya. And because of the bullishness na nangyari kahapon, napalabas na siya dun sa MA20. Pero, ang maganda talaga, dapat makalabas tong stock na to sa 32. Pagdating naman sa MA50, ganun pa rin. As expected, nasa medium-term downtrend yung stock and tinatry niya talagang mag-attempt na makalagpas dito sa MA50. So sa MA100, it looks like nasa long-term downtrend yung stock. Ayun yung ginagawa niyang price action. So bukod pala sa breakout niya sa R2, ang importante yung CNPF dapat makapunta na siya sa 34 to 35 price area soon para above na naman ulit siya ng MAs. Lalo na yung MA100 para hindi na siya mahila pababa. So, let's see kung kayang lagpasan ng CNPF yung R2 na resistance this week or babalik ba siya dito sa S1 na support. So, ayun lang guys. That ends the stock market analysis video. If you haven't watched yung before you buy videos ko, you can click towards the upper right. Stock market lesson video sa bottom right. And don't forget to like this video and subscribe sa channel so you'll always be updated sa future videos na i-upload ko pa.